Parang dugo ng tao sa malaking puno. Ay! Vicente! Takbo! Sa likod mo may halimaw! Ha? Kilala ang malaking puno sa aming liblib na baryo noon na inaalalayan ng mga pera, mga pagkain, o minsan ng... Uy! Eb! Ano to? Parang dugo ng tao sa malaking puno. Ay! Vicente! Takbo! Sa likod mo may halimaw! Ha? Taong 1987, sa probinsya ng Aklan, nagmula ang aming pamilya. Doon na rin kami lumaki at nagkaisip. Doon ko na rin nakilala ang kababata kong si Vicente. Kilala talaga kami sa lugar namin dahil madalas sa galaan at napakapilyo sa lahat ng aming makikilalang bagong salta o mga dayo. Kung hindi nilalagyan ng gagamba sa gilid ng kanilang mga liig o di kaya'y ninanakaw ang mga paninda nila habang naglalakad. Pero ang madalas naming biro sa kanila ay ang takutin sila sa gabi at batuhin sa madilim na daan. Ngunit may isa kaming nakilalang bagong dating sa aming baryo noon. Sinundan namin siya at dahil nga sa dayo'y biniro namin ang taong ito. Doon namin napagtanto na hindi pala siya ordinaryong tao, kundi isang... Vicente! Alam mo ba na may bago akong nabalitaan sa mga tsismosa dyan sa labas? Alam mo ba yung malaking puno sa di kalayuan? Yung lagi nating inaakyat at tinalagyan ng maliit na silong sa taas? Ay, nagkaroon daw yun ng himala. Lumiwanag raw yun sobrang lakas kagabi. Abay, nakakabangha talaga ayon sa sabi-sabi. Nako, nagpapaniwala ka na naman kila Aling Salome at Aling Bernabe. Kulang na lang magpatayan ng lahat ng tao rito dahil sa mga mali-maling impormasyon at chismis ng dalawang yan. Kilalang mga gumagawa lang ng mga kwento mga yan, Heb. Maniwala ka sa akin. Yang himala na yan na sinasabi nila sa malaking puno, ay nako, gawa-gawa na naman nila yan. Ay, Vicente, totoong-totoo na sa pagkakataong ito. Marami ng araw bumibisita at inaalalayan pa ng mga pagkain at mga pera malaking puno. Ayos yun, Heba. Baka maraming dayo doon na pwede nating biruin at pagdiskatahan. At isama mo pa, Vicente, na pagkatapos natin silang pagdiskatahan, tiba-tiba tayo sa mga makukuha natin mga pera at pagkain sa malaking puno. Sabik naming pagkukwento ni Vicente habang nagtatangka na kaming pumunta sa malaking puno na sinasabi ng lahat. Bumungad doon ang mga nagkukumpulan at sobrang daming taong nakapila. Yung iba nakatambay lang na may mga daladalang pagkain. Ayon daw kasi sa mga tiga sa amin, ay kapag mag-aalay raw kayo sa malaking puno na yun, ay gagaling daw kayo ng kay bilis nang sa oras na hawakan ninyo ang mga baging sa palibot ito. Doon ang dagtaraw na pumapatak doon ang inyong pampahid rin sa inyong katawan o di kaya't sa mga sugat na gusto nyong gumaling. Nakakabilib, hindi ba? Ngunit sa himalang ginawa at ibinibigay ng punong ito, ano pa kaya ang kaya nitong gawin at ano pa kaya ang kaya nitong hingin? Eb, nakikita mo ba yon? Ba't may kambing at saka inaalay dun sa harapan ng puno? Pagtatanong ng kababata ko noon, habang todo kubli kami sa mga makakapal na damuhan sa di kalayuan. Bigla niya kasi akong kinalabit at sinabing inaalayan daw ng isang lalaki ang puno ng isang buhay na kambing. Tingnan mo, Vicente, may hawak na matalim na bato ang lalaking yun. Anong gagawin niya sa kambing? Walang naisagot sa akin si Vicente at tanging ang panginginig lang ng kanyang kamay ang nararamdaman ko. Kitang-kita namin na lahat ng tao doon ay nagsitakbuhan dahil nakita nila na ang misteryosong lalaki ay inunat ang liig ng buhay na kambing
at nilaslas ang leeg nito, dahilan para bumulwak ang dugo sa paligid ng puno. Wala kaming nagawa noon, tanging ang pagtago lamang sa mga damuhan. Magtatakip silim na at hindi pa rin kami makalabas sa pinagtataguan namin ni Vicente. Puno na ng luha ang mga mata namin dahil sa ganoong edad na 10 ay talagang doon lang namin naramdaman ang sindak at kaba sa aming tanang buhay. Hanggang sa naalala naming bigla ang pamilyar na itsura ng lalaki. At hindi nga kami nagkamali. Kilala namin ang lalaking ito dahil na rin sa sugat sa kanyang noo. Mga nakaraang linggo kasi ay may narinig na naman kaming mga ulat at chismis kila Aling Salome at Aling Bernabe na may bagong salta na isang trabahador sa amin noon. Bumili siya ng mga materyales na kailangan niya sa paggawa ng kulungan ng mga inaalagaan niyang hayop. Ang mga may-ari ng mga alagang hayop na yon ay ang may kaya sa aming lugar, ang mag-asawang sina Ginoo at Ginang de la Buena. Ang lalaki raw na yon ang nagbabantay ng mga alaga. Kaya sa aming pagiging pilyo, habang namimili nga ang lalaki ng mga gagamitin sa kulungan, ay tumago kami sa gilid ng isang kanto at hinanda ang aming pambato. Gusto naming biruin na naman ang isang to, ngunit yun pala ang pinakamaling desisyon na aming ginawa sa puntong yun. Psst! Patuhin mo lang ang likod, Vicente, ha? Baka mapuruhan mo kapag malapit sa mukha. Oo, Heb. Huwag kang mag-alala. Babatuhin ko lang sa likod. Pinaalalahanan ko naman noon si Vicente, pero dahil sa bata pa kami, ay hindi ko naisip ang kahantungan, kaya napasarap yata ang aming pagbato sa kanya. Hindi namin namamalayan na natamaan na pala ang noo ng lalaki. Dumugo yun at bumulwak sa kanyang mukha. Hindi namin yon inaasahan. Napatigil kami nang lahat ng mga tao ay nagkumpulan para tulungan ang nakakaawang lalaki. Ngunit habang papalayo kami, sa sobra naming takot ay ikinabigla ko ang mga sumunod na nangyari. Ang lalaki ay bigla na lamang tumingin direkta kung saan kami ni Vicente papatakbo. Tinanong ko sa aking sarili kung nakita niya ba kaming bumato sa kanya. O di kaya't alam ba niya na kami ang may salarin nun? Hindi ko namamalayan na sobra na pala sa pamumutla si Vicente habang hinahablot niya ang damit pangitaas ko. Lumipas ang mahigit 5 minuto at sobra ang hingal namin. Doon ko napansin si Vicente na may gustong sabihin, pero hinahabol pa nito ang kanyang paghinga sa matulin na pagtakbo namin. Nakita ko ng lalaki, Heb. Hindi siya tao, Heb. Halimaw siya! Halimaw! Kaya hinablot kita ng mabilis dahil nakita ko na habang tinutulungan siya ng mga tao, nagbestula siyang mabangis na nilalang. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi yun nakita ng mga tao doon. Wala na akong nasabi pa sa winika ng aking kababata noon, kundi ang gimbal sa lahat ng nangyayari. Siyang tunay, Heb. Yan ang lalaking binato natin noon. At bakit siya nandyan sa puno? At inaalalayan nito ng patay na kambing? Hindi ba aswang yan? Ay, hindi ko na alam, Vicente. Pero hintayin nating dumilim at baka may malaman tayo sa pagtatago dito sa damuhan. Malalaman din natin ang sekreto ng aswang na yan. Lumipas ang bawat sandali. Halos namimilipit na ang aming tiyan sa sobrang gutom at nangangalay na rin ang aming mga paa at tuhod sa pagtatago sa damuhan. Maya-maya'y hindi namin namamalayan na lumiliwanag ang gitnang bahagi ng puno. Napatitig kami noon sa gitna nito at nagmistulang isang lagusan ang bahaging yun. Ikinasindak namin ni Vicente na bumulwak ang malalapot na dugo sa labas ng malaking puno. Nakita rin namin na ang aswang na lalaki ay lumuhod sa malaking puno. Maniwala man kayo sa hindi, dahan-dahan,
May lumabas na mahabang dila sa labas ng lagusan at tinilaan ang patay na kambing. Hindi kalaunay, sinaksak ng dilang yon ang kambing gamit ang matulis na dila at pumasok sa butas ng puno. Doon namin narinig ang ungol, nguya at sakmal ng isang maladambuhalang nilalang sa loob ng puno. Nakakabingi ang ungol ng nilalang hanggang sa may nadiskubre kaming isang sekretong inalay din pala ng lalaking aswang sa halimaw sa puno. Yun ay walang iba kundi, Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Maawa kayo sa akin! Ayoko pang mamatay! Hiyaw ng isang dilag na kinakaladkad ng aswang na lalaki papunta sa malaking puno. Huwag ka nang pumalag! Wala ka naman na magagawa kundi maging alay sa mahal kong asawa. Narinig mo yun, Vicente? Asawa niyang nilalang sa puno. Sinasabi ko na nga ba? At ang dilag na yan, ang anak ni Aling Bernabe. Paano? Nagbubulungan kami ni Vicente noon. Hindi namin alam kung anong gagawin. Natatakot rin kami. Baka kami naman ang patayin ng mga aswang kung ililigtas namin ang dilag na anak ni Aling Bernabe. Heb, naalala mo ba ang turo sa atin ng Lolo Baroy ko? Para masugpo natin ng mga aswang, ay dapat maghanap tayo ng pwede natin maging pangontra. Ha? Kung ganun, ano naman ang naiisip mong pangontra sa mga aswang na yan? Yun ay ang pangil ng sigbin. Nakikita mo tong kwintas ko na laging ginagamit noon ng Lolo Baroy ko nung nabubuhay pa siya. Ito ang pangil ng sigbin na nahuli niya dahil sa kanyang pagiging antingero. Pinamana niya pala sa iyan, Vicente. Hindi ko akalaing mapapasa kamay mo yan dahil ang bata mo pa. At nawala na agad ang Lolo Baroy mo. Oo, Heb. Pero ang bisa ng pangil ng sigbin na ito ang susugpo sa mga aswang na yan. Hindi ko alam kung bakit kami nagkaroon ng lakas ng loob. Pero si Vicente talaga ang lumabas sa pinagtataguan naming damuhan at nagsisigaw. Narinig yon ng mga halimaw at nagmistulang lagim ang mga sumunod na tagpo sa amin. Mga aswang! Ako ang harapin nyo! Natatandaan niyo to? Agimat to ng Lolo Baroy ko! Ang pangil ng sigbin! Alam kong takot na takot kayo rito! Paninigaw ni Vicente habang ako naman ay halos mapaos, kakasigaw. Napigilan siya sa kanyang tangka. Vicente! Tigilan mo yan! Lalo lang silang nagagalit! Hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin! Lahat na ginawa ko, pero hindi ko na napigilan si Vicente. Doon ko lalong nakita na mas pumalahaw ang dambuhalang aswang sa loob ng butas sa malaking puno, habang ang lalaking aswang naman ay ginagapos ang inaalay na dilag na anak ni Aling Bernabe. Hindi namin namamalayan noon na lumabas na pala ang malaking aswang sa puno. Nanginginig ako, pero si Vicente ay todo tutok ng agimat sa mga aswang. Totoo nga na hindi nakakalapit ang mga aswang sa mga ganitong agimat. Ngunit ang bilis naman nila ang hindi namin lubos na mahabol-habol. Pinalibutan kami ng sobrang bilis ng lalaking aswang habang ang kanyang sinasabing asaway pilit na kinukuha ang nakagapos na dilag. Ngunit sa akala namin huli na ang lahat, bigla naming nadiskubre na nanginig ang agimat na hawak ni Vicente. Doon ito nagpawala ng maiingay na tunog. Parang mga iyak na nanggagaling sa malaking puno papunta sa agimat na pangil ng sigbin. Pumalahaw ng sobrang lakas ang aswang sa malaking puno at doon siya biglang nagpatiwari at tumakbo sa kawalan. Habang ang kanyang asawang lalaki naman
na panay ang libot at sobrang lapit sa agimat ay nilusaw nito. Doon namin napagtanto na ang mga ingay ay nagmula sa mga alay na tao sa malaking puno para sa kanyang kasintahang matagal na doong nagtatago para mangbiktima ng mga kawawang mga tao. Ngunit ayon na rin sa mga sabi-sabi, ay nandoon daw ang lalaki dahil sa pagtakbo ng panahon ay naging parte na raw ang asawa nito sa puno, kung kaya't lagi nilang dinadalhan ng birheng dilag upang mabuhay ang puno. Kapalit nito ay ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Ngunit hindi nila namamalayan ay mas humihina sila pagdating ng ilang mga araw. Ito raw ay ang pagpapanggap na nakakagamot ang mga baging at ang katawan ng malaking puno. Yun pala ay pinapagaling ang mga katawan nito upang maging malinis ang pag-alay ng kanilang mga kaluluwa para sa buhay ng malaking puno. Maraming salamat at niligtas niyo ko. Hindi ba kayo sila Heb at Vicente? Alam niyo, lagi kayong kinakwento ng aking ina sa akin. Huwag raw ako makipaghalubilo sa inyo dahil mga pilyo at masasama raw kayong mga bata. Ngunit sa pagkakaligtas niyo sa akin, ay baka payagan na ako ng aking ina. Walang anuman yun. Milagros. Milagros ang pangalan ko. Sa pagkakaligtas namin kay Milagros, ay doon namin siya nakilala. Parang nagkamabutihan nga rin sila ng aking kababatang si Vicente dahil sa pagkakaligtas namin sa kanya noon. At dahil nga sa nangyari ay parang naging daan rin yun upang payagan ni Aling Bernabe na ligawan ni Vicente ang kanyang anak na si Milagros. Hindi kalaunay, lumaki na kami't naging magkasintahan na nga sila. Ngayon ay nagkaroon na rin sila ng pamilya, tulad ko rin dito sa Maynila. Ngunit gayon paman, ang pagbabalik tanaw namin sa malagim na sandali ng aming buhay noon ay hindi pa rin namin nakakalimutan. Hanggang ngayon ay nagpapasalamat pa rin kami dahil naging dahilan ang agimat ng Lolo Banoy na ipinamana kay Vicente upang palayasin ang aswang sa malaking puno at paslangin ang kanyang lalaking kasintahan. Ngunit nakahanda pa rin ang ngayong antingero ng si Vicente na hanapin ang babaeng aswang na nakatira sa malaking puno upang paslangin at pagbayarin gamit ang pangil ng sigbin. Hello? Ay, yes. Maganda umaga po, ma'am. LNT po. May package po kayo. Saan po kayo dito sa Kalye Hilaga? Magalang na tanong ni Jomar mula sa kanyang cellphone habang nagpupunas ng pawis. Sumilong na rin muna siya sa isang waiting shed na nakita niya sa kanto. Ganun po ba? Sige po, magtatanong-tanong na lang din po ako sa parteng sinabi niyo, ma'am. Salamat po. Napaparatak na lamang siya dahil nadaanan na pala niya yung lugar kung saan niya dapat ihatid ang isa sa mga package niyang dala. Saglit niyang tinanggal ang telang suot niya sa buong mukha upang punasan ang namumuo at tumatagaktak na pawis dito. Pagtatanghaling tapat na rin kasi, kaya lalong nararamdaman ang init ng panahon. Matapos ang ilang saglit, ay tumayo na si Jomar nang may bumati sa kanyang isang matandang babae. Hindi niya alam kung bakit kusang napaatras ang kanyang katawan dahil sa biglang pagsulpot ng matanda mula sa kawalan. Hindi rin siya makapagsalita dahil tila nalunok niya ang sariling dila marahil sa pagkabigla. Kumusta, anak? May problema ka ba? Hindi maintindihan ni Jomar kung bakit nag-init ang gilid ng kanyang mga mata at naalarma ang kanyang buong sistema
nang marinig niya ang garalgal na boses ng matandang mariin ang pagkakatingin sa kanya. Agad siyang napatikhim nang makaipon siya ng sapat na lakas para sumagot sa matanda. Ano? Ayos lang po ako, Nay. May hinahanap lang po ako sa lugar na ito. May tutulong ba ako? Naitikom na lamang ni Jomar ang bibig dahil sa sinabi ng matanda. Hindi talaga niya alam kung bakit tila ba napakabigat ng presensya ng matanda at hindi niya kayang makalapit dito. Para siyang kinakapos ng hininga. Ay, naku, hindi na po. Alam ko naman po kung saan. Salamat po, Nay. Ingat po kayo. Magalang na nagpaalam si Jomar habang pilit na iniiwas ang tingin sa matanda. Ayaw man niyang mag-isip ng kung ano, ngunit iba talaga ang pakiramdam niya sa tuwing mariin siyang tinitingnan ng matanda na yon. Ipiniling na lamang niya ang ulo saka mabilis na sumakay sa kanyang motor, sabay suot ng helmet. Pasimple sana niyang titingnan ang kinatatayuan ng matanda gamit ang side view mirror. Ngunit nagulat siya nang wala siyang maaninag na figura ng matanda sa salamin. Kaya ganun na lamang ang bilis ng pagbaling niya sa kinatatayuan kanina na labis niyang pinagsisihan. Gumapang ang kilabot mula sa kanyang mga paa, paakyat ng kanyang katawan, nang makita niya na naroroon ang matanda sa tinapatan ng salamin kanina. Tahimik na napalunok si Jomar at tinanguan na lamang na muli ang matanda, saka mabilis na pinasibat ang motor. Naku, katanghali ang tapat pa naman kung ano-anong nakikita ko. Mabilis ang kanyang paghinga at bahagya pang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagmamaneho. Ginawa niya ang lahat para lamang manatiling kalmado habang binabagtas ang daan kung saan niya dapat ihatid ang isang package. Napatingin na rin siya sa kanyang relo at nakitang mag-aalas 2 na ng hapon, saka siya napailing sa sarili. Ay, baka naman nalipasan na ako ng gutom. Kaya kung ano-ano nang nararamdaman at nakikita ko. Ay nako, Jomar. Pangungumbinsin niya sa sarili, kaya naman mas lalo niyang binilisan ang pagmamaneho hanggang sa makita niya ang palatandaan na ibinigay ng tinawagan niya kanina. Pumunta siya sa isang kulay puting gate, saka nagtawag. Tao po! Tao po! Saka lamang siya tumigil nang lumabas ang isang babae kasama ang isang hindi katandaan na lalaki. Magandang hapon po, Miss Lipi Ramos po. Tumango naman ang dalaga, kaya lihim siyang napasuntok sa hangin dahil sa wakas, naihatid na niya ang package na yon at makakatanghalian na siya kahit hapon na. Pagkatapos makuhaan ng litrato at makuha ang pirma nito, madali na rin sana siyang aalis nang tinawag ng may edad na lalaki ang kanyang pansin. Iho, markado tayo ah. Sir? Napakunot ang noo ni Jomar dahil sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lalaki. Napatigil din ang babae at bumalik ang tingin sa kanya at bahagyang nanlaki ang mata nito. Hinawakan na lamang ng lalaki ang balikat ng babae saka sinabihan. Sige na anak, ako nang bahala dito. Nagulat si Jomar nang biglang lumapit sa kanya ang lalaki at tinapik-tapik ang kanyang likod, saka mabigat na inilapat ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Mag-iingat ka sa lalakarin mo ngayong araw, iho. Maging alisto ka. Mukha kasing nabati ka. Tumango na lamang at nagpasalamat si Jomar kahit naguguluhan at wala siyang kaidiya-idiya sa pinagsasabi sa kanya ng lalaki.
Tahimik na lamang niyang nilisan ang lugar at sumakay sa kanyang motor. Wala na siyang ibang iniisip kung hindi ang makakain. Ay, salamat. Kakain na rin ako. Mahinang sambit ni Jomar habang inilalapag sa lamesita ang order niyang pagkain. Kumakalam na ang kanyang sikmura, kaya hindi na siya nagsayang ng oras at agad na ring sinimulan ang pagkain. Kaing construction boy ang ginagawa niya dahil sa sobrang gutom na kanyang nararamdaman. Hindi na rin naman sa kanya bago ang sitwasyon na yun. Dahil simula noong magkapandemya at nagkaroon ng permit ang mga delivery business na mag-operate, kinuha na niya yung oportunidad para hindi siya matenga sa gitna ng pandemya. Dumami ng dumami ang mga nag-o-order at bumibili online, kaya halos wala na ding silang tigil sa pag-deliver ng kanyang mga kasamahan. Pagkalipas nga lang ng gutom ang naging bunga. Sakto na pagkababa ng kanyang kubyertos, agad na may tumawag sa kanyang cellphone. Hello? Oh, bakit? Tol, libre ka pa ba? May urgent na hakot dito. Kaya mo pa. Nabahimas si Jomar sa kanyang tiyan habang iniisip kung kukunin niya ang hakot na sinasabi ng katrabaho. Tiningnan niya ang oras pati na rin ang natitirang mga package niya at tinansya kung aabot ba siya sa call time. Magbibigay daw si boss ng OT pay. Sige, kunin ko na yan. Hatid ko lang mabilisan yung mga natitira. Send mo sa akin yung location Mabilis niyang sabi, kaya napatawa sa kanya ang kasamahan. Agad din naman niyang natanggap ang location nito, kaya tumayo na rin siya at nagbayad ng kinain niya. Tol, hintayin na lang kita dito sa office Same location tayo para sabay na din tayo. Sumibat na agad si Jomar pagkapatay ng tawag at tinunton ang mga lugar kung saan niya kailangang ihatid ang mga natitira niyang packages. Mabuti na lamang at mabilis niyang nahanap ang mga ito dahil parokyano na talaga mga yon ng online shopping at madalas na niyang hatiran ng mga package. Papunta na sana siya sa kanilang opisina nang maramdaman niya ang bahagyang pagkahilo at pagsama ng kanyang pakiramdam. Kinontrol niya ang pagmamaneho at buong ingat na tinunton ang daan papunta sa kanilang opisina. Medyo nanlalabo na ang kanyang paningin at laking tuwa niya nang makita niyang nakasandal sa motor niya si Kyle kasama ang iba nilang katrabaho at sabay-sabay pa na lumingon ang mga ito nang pumarada ang kanyang motor sa tapat nila. Dali-dali siyang bumaba ng kanyang motor at agad na dumiretso sa kanto at doon inilabas ang lahat ng naipong hindi kaaya-ayang mga bagay sa kanyang lalamunan. Nilabas ko na yung hakot para sa'yo. Alam mo naman na. Hoy! Ayos ka lang ba, pre? Hindi na muna sinagot ni Jomar ang tanong ni Kyle dahil hindi na talaga niya kayang pigilan ang pagduwal at ang tuluyang pagsuka. Hindi na muna siya iniintindi ng mga kasamahan habang nagsusuka siya. Sobrang sama sa pakiramdam ng paghalukay ng kanyang sikmura. Pakiramdam niya, may susuka na rin niya pati ang kanyang lamang loob kung duduwal lang siya ng malakas. Nanghihina siyang napahawak sa pader na ginawa niyang suporta, saka napatingin sa botelya ng tubig na inaabot sa kanya ng isang katrabaho. Ano? Ayos ka lang? Kaya mo pa? Sunod-sunod na tanong ni Kyle habang nakatingin sa kanya. Bigla naman siyang nagtaka nang manlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hala, tol! Sinong ama niyan? Ibinato niya rito ang botelya ng tubig dahil inaatake na naman ang kaibigan ng kawirduhan. Baliw! Sumama ang pakiramdam ko, pare. Baka nabigla ako sa pagkain kanina. Napatango-tango na lamang ito, sabay tanong kung makakaya ba niyang mag-deliver
kaya agad naman niyang pinakiramdaman ng sarili. Mukhang kaya naman niya dahil nawala na ang pakiramdam na parang hinahalukay ang tiyan niya. Nangihina na lamang siya dahil sa matinding pagsuka. Oo, pre. Walang problema. Kaya ko. Asan yung hakot? Agad niyang tanong nang tuluyan na siyang mahimasmasan at kumalma. Itinuro naman ni Kyle ang mga i-deliver nila ngayon. Kaya tumayo na siya at isa-isa niyang inayos yun sa lalagyan niya sa motor. Sigurado kang kaya mo ha? Mamaya madisgrasya ka pa. Alam mo naman na nag-aalala ako sa iyo pare. Masama niya itong tinignan dahil sa mga lumalabas sa bibig nito at tawa lang naman ang isinagot nito sa kanya. Eto na, itigil na. Dali mo na kasi para hindi na tayo abutin ng dilim paghatid ng mga ito. At sumang-ayon siya sa sinabi ni Kyle ng pagkakataon na yon. Agad na rin silang sumibat ng maayos na niya ang lahat ng packages. Hindi rin naman yun karamihan, kaya kung makakarating agad sila sa lugar, tiyak na matatapos nila agad na maihatid ang mga yon. Ay sus! Anak ng 7 kalabaw! Inaabot pa talaga tayo ng ulan! Nakasilong ngayon ang dalawa dahil sa biglang pagbagsak ng ulan sa kinaroroonan nila. May kalakasan ito, kaya hindi na sila sumugal na suungin yun dahil delikado ang daan. Ay, at ginabi na rin tayo dito. Hindi napigilang idugtong ni Jomar. Isa ito sa mga nakakainis sa trabaho nila. Lagi nilang kalaban ang oras at panahon. Sabay silang napatingin sa kalangitan nang tumarak ang kidlat at bahagyang lumiwanag ang kapaligiran nila. Ay, ano ba yan? Mukhang lalakas palalo ang ulan. Naiinis nitong sambit saka napatingin sa kinatatayuan ni Jomar. Nakita niyang tila na estatwa ito sa pwesto. Kababakasan ng hindi maipaliwanag na ekspresyon ang mukha nito. Hoy, Jomar! Naano ka na naman? Lumilipad na naman ang kukote mo! Tanong niya bago tiningnan kung saan napako ang paningin ng kasama. Madilim ang pwesto niyon, kaya hindi niya maaninag kung anuman ang tinitingnan nito doon. Sakto naman na kumidlat muli at tuluyan niyang nakita kung anuman yun. Halos takasan siya ng dugo nang makita ang isang matanda na nakatayo malayo sa kanila at basang-basa na yun ng ulan. Hindi naman sana nakakatakot ang nakikita nilang dalawa kung hindi naging malinaw sa kanila ang kakaibang postura nito. Pati na rin ang naghahabaang mga kuko nito. Dalawa na silang natigilan at hinintay kung ano ang mangyayari. Pare, nakita mo na rin ba? Kabuntikan pang sumigaw si Kyle nang biglang magsalita si Jomar. Mabuti na lamang at napigilan niya. Ala! Ano yun? Sino yun? Nakakatakot oy! Anong gagawin natin? Hindi na nagawa pang itago ni Kyle ang takot. Mariin niyang naititikom ang bibig at gumagapang na rin ang kilabot at takot sa kanyang buong sistema dahil sa kung sino man yung nakita nilang tila nakaabang sa kanilang kinatatayuan. Uy, pag humina ang ulan, sibat tayo, agad-agad ah. Ay na, ano pa nga bang magagawa natin? Kaysa naman hintayin natin at hintayin yan. Biglang naalarma ang dalawa nang marinig nila ang mahina at impit na huni na pumainan lang sa kapaligiran. Nakapagtataka dahil ang mahinang huni na yon ang nangingibabaw kaysa sa tunog ng ulan. Ay, iba na to! Natatakot na sambit ni Kyle. Unti-unting tumitigil ang ulan, kaya nagkatinginan ang dalawa, sabay takbo sa kani-kanilang mga motor. Naroroon pa rin ang mahina, ngunit nakapapangambang huni na tila nagpapahiwatig ng nagbabadyang panganib. Mabilis ang pagpapatakbo ng dalawa sa kani-kanilang mga sasakyan at malas pa
dahil wala silang kasabay na ibang sasakyan sa binabagtas nilang kalsada. Mapuno rin ang paligid na siyang ikinadagdag ng kanilang takot at pagkabahala. Sa tagal at layo na ng kanilang binagtas, lalo silang natatakot dahil hindi mawala-wala ang mahinang huni na nagpapakaba sa kanilang dalawa. Nangunguna sa daan si Jomar at hindi rin naman kalayuan ang distansya ng motor ni Kyle, kaya naririnig niya ang mga pinagsasabi ng kasama sa likuran niya. Oy! Tantanan mo na kami! Aswang ka lang! Rider kami! Hindi niya alam kung matatawa ba siya o lalong kakabahan dahil sa mga pinagsasabi ng kasama. Ngunit agad na lumangit-ngit ang kagat ng preno dahil sa nailawan ni Jomar na isang malaking itim na baboy na biglang sumulpot sa gitna ng daan. Ikinabig naman ni Kyle ang manibela dahil sa pagpreno ni Jomar at doon natamaan din ng headlight niya ang figura ng baboy na papasalubong sa mga motor nila. Kyle! Arangkada na! Umainlan lang ang malakas na tunog ng motor sa kapaligiran dahil sa mabilis na pagpapatakbo nilang dalawa. Namumuo na rin ang pawis sa kanilang mga mukha kahit dumampi ang malakas at malamig na hangin sa kanilang katawan. Buhay na buhay ang dugo at kaluluwa nilang dalawa dahil sa nakitang nilalang. Nakita nila ang kahindik-hindik nitong itsura mula sa laway na tumutulo sa pagitan ng matatalas nitong mga ngipin na hindi pangkaraniwan sa ordinaryong baboy. Palagay nila, nahihiwalay agad ang kanilang laman mula sa buto kung magawa man nitong makagat sila. Rinig na rinig ni Jomar ang malakas at malulutong na pagmumura ni Kyle habang walang habas pa rin sila sa pagpapatakbo. Saka na lamang nilang binagalan ang takbo nang may panakanaka ng sasakyan ang nakakasalubong nila at nagawa lamang nilang makahinga ng maluwag nang makita nila ang ilang maiilaw na establishmento. Nangangahulugang nasa bayan na sila. Mabilis pa rin ang pagkabog ng dibdib nila Jomar at Kyle habang nanginginig na bumababa mula sa kanilang motor dahil sa insidente na nangyari kanina. Tahimik lamang silang napatingin sa isa't isa at parehas na hinahabol ang hininga. Pakiramdam nila na takasan nila si kamatayan. Ay na! Ay, paano naman? Paano naman tayong namargahan kung aatakihin tayo ng aswang na yon? Tila natauhan si Jomar nang marinig niya ang salitang marka mula kay Kyle. Kaya hindi na siya nag-atubiling ikwento dito ang nangyari sa kanya sa simula ng araw. Ay! Anak ng 7 kalabaw naman, Jomar! Nabati ka na! Namarkahan ka pa! Buti parang pinagpagang ka nung lalaki na sinasabi mo! Kung hindi, wala tayong kawala kanina sa aswang na yon! Tara! Maghanap tayo ng asin para hindi ka na masundan! Ay nako! Pahamak ka! Naitikom na lamang ni Jomar ang bibig at sinundan ang kaibigan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya sa araw na yon. Tiyak niyang hindi niya malilimutan ang karanasan niya bilang isang rider na nakaengkwentro ng aswang. Hindi natin maitatanggi na dumadating ang oras na hinahanap ng ating katawan ang mga bagay na kapanapanabik o kaya naman mga bagay na makakapagpabilis ng tibok ng ating puso at daloy ng ating dugo. Ngunit paano kung ang kapahamakan na hindi natin malilimutan ang maging kapalit ng kaunting thrill at adventure na ating gustong maranasan? Oy, Vicente! Sigurado ka talaga dito sa dinadaanan natin? Kinakabahan na tanong ni Lester sa kaibigan nilang nagdadrive ng kanilang sasakyan. Hindi siya pinansin ng kaibigan at patuloy pa rin na nagdadrive at lumilinga-linga sa paligid.
Nang hindi siya pansinin ng kaibigan, humarap naman si Lester sa likod kung saan tahimik lamang na nakatingin sa bintana si Jeric. Tumingin ito sa kanya habang nakaturo sa bintana ng sasakyan bago nagsalita. Oo, kanina pa tayo naliligaw. Kanina pa natin nadadaanan yung bakod na yun, oh. Kalmado nitong sambit, ngunit makikita mong bahagyang nanginginig ang kamay nitong nakaturo sa bintana. Mabilis na lumipat ang tingin ni Lester sa pinagpapawisan at namumutla na si Vincent. Sira ulo ka! Bakit hindi ka nagsabi agad, Vicente? Tumahimik ka nga muna saglit, Lester. Saka wag mo akong tawaging Vicente. Paano ako tatahimik kung kanina pa pala tayo naliligaw? Iniisip ko nga kung saan daan tayo pumasok kanina. May nakita kasi akong kakaiba kanina dun sa isang daan kaya hindi na ako tumuloy at umiwas muna. Malay ko bang tuluyan tayong maliligaw? Mama, Papa, wag kayong mag-away. Sira ulo. Umiwas na lang ulit ng tingin si Jeric at tumingin na lang ulit sa bintana ng sasakyan. Hula niya mga 7:00 na ng gabi dahil sa kadiliman na bumabalot sa kapaligiran. Ano naman yung nakita mo at pinili mo pang umiwas? Tol, sinasabi ko sa'yo, ang weird. Basta, yung form niya parang nakatayo from its hands and feet. And ang pinaka-creepy pa, para siyang tao. Baka naman gutom ka na, kaya kung ano-ano na nakikita mo. Tol, preno! Napasipa si Vincent sa preno ng sasakyan sa biglang pagsigaw ni Jeric habang tiningnan naman ni Lester kung saan nakatingin si Jeric at ganun na lang ang paglaki ng ulo niya nang makita ang isang kahindik-hindik na nilalang na nasa harapan ng kanilang sasakyan ngayon. Katakot-takot ang laki ng nilalang na yun, pati na rin ang malahalimaw na itsura nito. Kahit medyo malayo ang pagitan nila, dahil na rin sa headlight ng sasakyan, kitang-kita nila ang hindi may pagkakailang matatalas na mga ngipin at ang nanlilisik nitong mga mata. Vincent! Atras! Atras! Natarantang saad ni Lester habang bahagyang hinahampas ang balikat ni Vincent. Hindi nila tinatanggal ang paningin sa nilalang habang mabilisan naman na iniatras at iniikot ni Vincent ang sasakyan. Hindi na rin niya alam kung paano niya yun nagawa ng madalian. Pero ang mahalaga, makakalayo sila sa halimaw na yun. Ano yun? Aswang? Ay, naku! Aswang ba yun? Ayoko mong paniwalaan, pero nakita ko din eh. Vincent, bilisan mo pagdadrive, baka habulin pa tayo nun eh. Sabi ko na sa inyong dalawa eh, masamang ideya na sundin yung trend na yan sa TikTok. Eto tuloy ko ano na nakikita natin dito. Mabilis ang pagpapatakbo ni Vincent sa sasakyan. Pare-pareho silang kinakabahan sa kung ano pa ang pwede nilang makita sa daan. Patuloy pa rin sila sa pagtuntun sa dinadaanan nila, kahit hindi nila alam kung saan ito patungo. Uy, teka, Vincent, may ali oh. Baka pwede natin mapagtanungan. Teka, gusto ko na makalabas dito, tol. Agad na binagalan ni Vincent ang pagpapatakbo sa kotse hanggang sa paunti-unti silang tumigil sa tabi na naglalakad na ginang. Napahinto din ang matanda at pailalim sila nitong tiningnan. Hindi na nag-utubili pang ibaba ni Lester ang bintana ng sasakyan upang makausap ang ginang. Ale, pwede po bang magtanong? Saan po dito ang palabas sa highway po? Naliligaw po kasi kami ng mga kaibigan ko. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Lester nang saglit na magtama ang mata nila ng matandang babae. Ngunit mas natatakot pa rin siya sa aswang na nakita nila kanina. Ay nako iho, malayo-layo pa ito sa kailangan ninyong labasan. Saka delikado mga iho ang mga daan dito.
Baka mapahamak kayo. Nagtaasan ang mga balahibo nilang magkakaibigan sa paraan ng pagsasalita ng matandang babae sa kanya. Medyo garalgal ito at malalim, kaya hindi talaga nila maiiwasan na lalong matakot. Ganun po ba? Salamat. Ayos lang po ba kayo na mag-isang maglakad dito? Kung gusto po ninyo, pwede ka po namin isabay? Mabilis na napalingon sila Vincent at Jeric sa sinabi ng kaibigan nila. Nanginginig ang katawan nila at nanlalaki pa ang mga mata sa suhestyon ni Lester sa matandang babae. Aba, kung ayos lang sa inyo sino ba naman ako para tumanggi? Sa mga oras na yun, nagsisisi si Lester sa ikinabig ng kanyang bibig, lalo na nang makita niya ang bahagyang pagngisi ng matanda. Wala naman nagawa si Jeric kung hindi pagbuksan ng pinto ang matanda mula sa loob, at hindi naman yun nag-atubiling pumasok. Agad na pinaandar na muli ni Vincent ang sasakyan at tahimik silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Oo nga pala! Napatigil ang matanda sa kanyang sasabihin nang marinig nila ang impit na pagkagulat ni Jeric. Naku, huwag kayong matakot mga iho. Wala pa ngang nakakatakot Ang sasabihin ko lang naman may alam akong lugar sa amin na pwede ninyong tuluyan pansamantala hanggang sa mag-umaga. Baka interesado kayo. Sabay-sabay na napalunok ang tatlo at agad na pumayag sa suhestyon ng matanda. Wala rin naman silang mas magandang pagpipilian, kaya pupunta na lang sila sa sinasabing lugar nito. Itinuturo ng matandang babae ang direksyon papunta sa sinasabi nitong lugar. Napapansin din nila na para silang papunta sa kailaliman ng kagubatan dahil pasukal ng pasukal ang daan. Hanggang sa narating nila ang isang maliit na bayan na medyo maraming kabahayan ang makikita. Agad nilang inihinto ang sasakyan at kahit nag-aalangan, inalalayan pa rin nilang makababa ang matanda. Agad namang nagsilabasan ang mga tao sa lugar at tila ba sinusuri sila. Nagulat din ang tatlong binata nang may isang binata rin ang tumakbo papalapit sa kanila at ito na ang umalalay sa matandang babae na isinabay nila. Ito nga pala ang apo ko, si Gabriel. Apo, samahan mo na lang ang mga bisita natin na ito doon kila Tiago. Masyado nang delikado para sa kanila ang mga bumiyahe. Siya. Sige na, at kaya ko pa naman ang sarili ko Matiim silang tiningnan ng apo ng matanda at saka sila sinenyasan na sumunod na lamang sila sa kanya. Nagkatinginan ang magkakaibigan at pare-pareho silang naasiwa dahil sa mga tao na kung makasuri sa kanila, akala mo ngayon lang din nakakita ng ibang tao. Huwag kayong mag-alala. Mababait naman ang mga tao rito. Hindi sila mangingialam kung hindi nyo rin sila gagalawin. Sabay-sabay na napalunok ang tatlo dahil sa paraan ng pagsasalita ng binata. Maamo naman ang mukha nito at sa tansya nila, baka kasing edad lamang nila ito. Kaya lang, ramdam nilang may kakaiba rito. Tumigil sila sa isang may kalakihang bahay at nakita nilang tatlo na kinakausap ng binata ang isa pang matandang lalaki at halos maistatwa sila sa kinatatayuan ng lumingon ang matandang lalaki sa kanilang pwesto. Lalong-lalo na nang ngumiti ito sa kanila. May naligaw pala tayong bisita. Nako, mabuti na lamang at lagi akong handa.
Ano bang gusto ninyo? Hiwa-hiwalay kayo ng kwarto o isa na lamang? Isang kwarto na lang ho kaming tatlo. Nagulat silang lahat na masaksihan nila kung papaano sikuhin ni Jeric si Lester na kasalukuyang namimilipit sa sakit. Isang nag-aalangang ngiti na lamang ang ibinigay ni Vincent. Tatang, magkano po pala sa... Wag ninyong isipin yun, mga iho. O siya, sundan nyo nang ulit si Gabriel at ihahatid niya kayo sa tutuluyan nyo ngayong gabi. Naway, maging komportable ang pagtulog nyo. Nagpasalamat sila sa matanda at sinundang muli si Gabriel. Napapalunok sila sa bawat paglangit-ngit ng hagdan habang paakyat sila. Hindi rin nila maisantabi ang pakiramdam na tila ba may mga nakamasid sa bawat kilos nila sa loob ng bahay na yon. Pupuntahan ko na lang ulit kayo rito bukas ng umaga. Siguraduhin nyo na rin na sarado itong pinto saka yung mga bintana bago kayo matulog. Para pag-iingat na rin. Sige, magandang gabi at mag-iingat kayo. Naistatwa naman at napatulala ang tatlo sa mga sinabi ni Gabriel sa kanya. Agad-agad naman na pinuntahan ni Jeric ang mga bintana at agad na sinarado ang mga yun. Pinuntahan na rin nito ang pinto at siniguradong nakalak yun at hinarangan pa ng isang upuan. Saka lamang naramdaman ng tatlo ang panlalambot at isa-isa silang napabagsak sa sahig dahil sa halo-halong emosyon. Uy, at least ngayon safe na tayo, hindi ba? Agad namang hinubad ni Jeric ang sapatos at ibinato yun kay Lester. Sira ulo ko ba? Kanina pa nanginginig ang kalamnan namin ni Vincent dahil sa mga desisyon mo. Wala ka bang takot sa katawan, ha? Huwag mo kami idamay, tol. Kanina pa ako mamamatay sa sobrang Naputol na muli ang sasabihin ni Eric at sabay silang napalingon sa bintana dahil sa bahagyang pagkalampag nito. Tikom lamang ang bibig nila at malalalim ang bawat paghinga dahil hinihintay nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. Isang kalabog pa ang nagmula sa kabilang bintana at sinundan agad ng pagkalabog sa bandang bubong. Agad na lumapit ang tatlo sa isa't isa at nagdamay-damay sa takot na kanilang nararamdaman. Ilang saglit na natahimik ang kapaligiran na naging dahilan ng bahagya nilang pagkalma, ngunit hihinga pa lamang sila ng malalim. Agad muling nagsimula ang iba't ibang ingay sa paligid. Mga pagkalabog na tila ba nagpupumilit na makapasok. Iba't ibang huni ng hayop. Mga bahagyang pag-ungol at mababangis na pag-angil na naghahatid ng walang katumbas na kilabot sa kanilang katawan. Maya-maya pa, isang malakas na pagkalampag ang kanilang narinig, kasunod ang malakas na pagsigaw. Hoy! Magsitigil nga kayo! Huwag niyo nang paglaruan ng mga bisita natin! Hindi sila makakapagpahinga sa ginagawa ninyo! Narinig nilang pagsigaw ng matandang lalaki na nakausap lang din nila kanina. Sa mga oras na ito, gusto nang maiyak nila Jeric, Lester at Vincent dahil sa sobrang takot nilang nararamdaman. Sa puntong hindi nila magawang makapagpahinga ng lubusan o makatulog man lang ng mahimbing kahit tumigil na ang mga ingay na kanilang naririnig kanina. Wala ni isa sa kanila ang nakatulog hanggang sa sumikat ang haring araw sa lugar. Agad naman pinuntahan ni Gabriel ang kanilang mga bisita
upang tingnan ang kalagayan ng mga ito. Nakita niya si Tandang Tiago na nagkakapi sa pwesto nito, kaya magalang siyang yumukod dito at saka pinuntahan ang kwarto ng 3 lalaki. Agad naman na bumukas ang pinto kahit isang katok pa lamang ang kanyang nagagawa. Napakunot ang noo niya dahil sa mga itsura nito. Mahina na lamang siyang napailing dahil alam niya ang dahilan kung bakit tila walang tulog ang mga ito, pero pinili na lamang niyang manahimik. Gusto niyo bang kumain na muna? Pagbabakasakali niyang tanong sa mga ito, ngunit wala sa wisyo lamang silang napailing. Gusto na naming umuwi. Napatango-tango na lamang siya at sinamahan ang mga ito papalabas. Magalang naman itong nagpaalam mula kay Tandang Tiago bago siya sinundan ng mga ito. Ay, nandito na pala kayo. Oo siya. Sa dadaanan ninyo, may makikita kayong mga puting bandila sa mga puno. Sundan niyo lamang ang mga yon at makakalabas na kayo sa lugar na ito. Pilitin ninyong hindi na muling mapagawi rito ha, mga iho. Nakita nila Lester kung paano nagpigil ng tawa si Gabriel. Ngunit hindi na lamang nila pinansin at nagpasalamat sa mga ito. Pare-pareho na nilang gustong umuwi. Sinunod ni Vincent ang sinabi ng matandang babae. Hindi nga nagtagal at tuluyan na nilang natuntun ang highway na kagabi pa nila hinahanap. Lintik kasing Rondoni ka yan. Sa susunod na magyaya kayo ng gala, hindi na ako sasama. Bahala nga kayo sa buhay ninyo. Pagdalabas ni Jeric ng sama ng loob, habang tahimik naman na nakatulala sila Lester at Vincent sa kanilang dinadaanan. Ano ba kasi yung lugar na hinahanap mo sa app na yun, Lester? Wang? Mahinang bulong nito bago tuluyang lamunin ng antok ang kanyang buong sistema. Naitikom na lamang ni Vincent ang bibig habang hinanap naman ni Jeric ang cellphone ng kaibigan at sapilitang kinuha ang daliri nito para mabuksan yun. Hinanap niya ang app na Randonica at gigil niya itong dinilit. Tahimik na ang dalawa at binagtas ang daan pauwi ng walang lingon-lingon. Ayaw na nilang bumalik sa pinanggalingan. Hindi nila inaasahan na dahil sa simpleng pagyayaya na magsaya, nauwi sila sa sitwasyon kung saan hindi nila sinasadyang mabisita ang teritoryo ng mga aswang.